minsan pang hango sa mga tunay na karanasan. Ang ibinahagi niyang kwento ay tungkol sa karanasan ng pamilya ng nanay niyang si Nanay Lina. Naganap ito maraming taon na rin ang nakalipas doon sa kanilang probinsya. Taong 1954 nang ipinanganak ang Nanay Lina niya at maglalabing 1 taon na siya na mangyari ang karanasan nila ng kanyang mag-anak. Ayon sa kwento, dumalo sila noon sa isang kasalan. Kamag-anak nila yung lalaking kakasal. Malayo yung bahay ng babae kung saan idadaos yung kasiyahan at handaan. Pero gabi pa lang, bago yung mismong araw ng kasal, ay naroon na sila. Sa kanila kasi, pinakabispiras pa lang ng kasalan, ay may nagaganap ng kasiyahan. Kadalasan ay mayroong idinadaos na sayawan at may pakain na rin. Nung gabing iyon ay masayang masaya ang lahat ng tao. Maraming dumating at nakipagsayawan. Pero may napansin ang nooy 11 taon na si Nanay Lina. May mga tao kasing nakasilip lang doon sa may bintana at hindi man lang talaga bumaba para makisalamuha sa mga tao. Sa palagay niya ay mga kaanak iyon nung babaeng ikakasal. Dahil yung sa partido nila ay nakikilala naman niyang lahat. Marami din sila na pumunta doon upang tumulong. Ganon kasi sa kanilang probinsya. Sagot ng partidos ng lalaki ang lahat. Pero tumutulong din naman yung mga sa parte ng babae. At yun na nga, nang makita sila ni Lina, ay may naramdaman siya na kakaiba sa kanila. Pero hindi niya iyon ipinalata. Dahil sa kanyang kuryosidad, ay naisipan niyang maging mapagmatsyag. Naupo siya sa isang bahagi ng mahabang bangko na ginawa sa gilid ng sayawan. At mula doon ay kitang-kita niya yung mga kaanak ng lalaki na mga nakasilip sa bintana. Kakaiba ang paraan ng pagtitig ng mga ito. Kapwa mga tahimik lang sila na hindi man lang nag-uusap o nagkikibuan. Nakatingin lang sila sa mga taong nasa ibaba at sa mga sumasayaw. Nang biglang nagulat si Lina nang makita ang isa sa kanila na nasa gawing likuran ng isa, na bigla na lang humaba ang kanyang tila. Na tila ba natakam ito? Napakabilis umano ng pangyayari. Kaya kinusot pa niya ang kanyang mga mata sa pag-aakalang na malikmata lamang siya. At nakita pa niya na tumingala iyon at hinimas ang kanyang leeg na tila ba nagpapakita ng matinding pagkauhaw. Kinilabutan si Lina sa kanyang mga nasaksihan. Dahil bukod sa ikinilos na iyon ng babae, ay kita din niya na kakaiba ang kamay nito. Nagtataglay umano ang babae ng mahahabang mga kuko at mabalahibo din ang kamay noon. Pinagmasdan ni Lina ang mga tao sa kanyang paligid. Gusto niyang alamin kung siya lang ba ang nakakita noon o may iba pa. Pero nakita niyang abala ang mga ito sa panunood sa mga sumasayaw. Tumayo si Lina at lumapit sa nanay niya. Sa mahinang boses ay sinabi niyang
may gusto siyang sabihin sa kanya. Pero okupado din ito at ayaw maabala. Sunod naman niyang nilapitan ang kanyang ama na noy naroon at katulong na naghihiwa ng mga karne. Binulungan niya ito na kung maaari bang makausap na sandali. Sinabihan naman siya nito na mamaya na lang pag natapos na niya ang kanyang ginagawa. At nakita ni Lina na tinagayan ang kanyang ama ng gin. Umiinom pala ang mga ito habang naghihiwa ng mga karning kasamang ihanda. Nang tatalikod na si Lina, ay naramdaman niyang bigla na may inilagay ang kanyang ama sa magkabila niyang bulsa. Kaya napalingon siya at tinanong ang kanyang ama kung ano iyon, habang kinakapa ang inilagay nito sa bulsa. Sinabi nito sa kanya na bumili siya ng makakaing chichirya para malibang. At nakapanga niya yung mga barya sa bulsa. Napangiti naman siya at pansamantalang naiwaksi yung tungkol sa kanyang nakita. Naghanap siya ng mga maaaring mabilan na naroon din sa kasayahan na iyon na nagtitinda. Nang makabili habang kumakain ay naglakad-lakad siya at naghanap ng magandang mapupwestuhan. Nang makakita siya ng mauupuan na malapit lang din doon sa may sayawan, ay may napansin siyang biglang tumaan sa kanyang gilid na tila ba nagmamadali. Kaya napatingin si Lina at naging malikot na kagad ang kanyang isipan. Nabagaman may takot na sa dibdib, ay mas nangibabaw pa rin ang kanyang kasabikang malaman kung ano iyon. Kung kaya kanya iyong sinundan. Pero pinalipas niya muna ng ilang sandali. Maya-maya ay tinahak na niya yung dinaanan ng lalaki. Sa likurang bahagi iyon ng bahay. Ilang metro mula doon ay may natanaw siyang isang kubo na sa tingin niya ay isa yung tapahan. Yung tapahan na tinatawag sa kanila ay yung pinagpapausukan ng mga nyog na kinokobra. Kadalasang ginagawa ito kapag tag-ulan at hindi makapagbilad ng nyog. Nang malapit na siya doon, ay nagdahan-dahan na siya. Iniwasan niyang lumika ng kahit anumang ingay. Naging maingat siya kahit sa kanyang mga pagtapak. Interesado talaga siyang malaman kung ano ang mayroon doon. Dahan-dahan siyang sumilip sa matataas na halaman at damuhan na nagkukubli sa kanya. Nakita niya ang ilang kalalakihan at mayroong dalawang babae. Mga nakaupo sila na para bang dumudumi na hindi nakasayad sa sahig na kawayan ang kanilang mga pangupo, habang yung iba naman ay nakaluhod at parang may pinapangos na tubo. Nang bigla na lang lumingon yung isa sa mga ito sa kanyang direksyon, kitang-kita ni Lina kung nakakatakot na itsura nito, na napapalibutan pa ng dugo ang bibig. Nang lilisik ang mga mata nito, na animoy nananakit pa yung batok na dahan-dahang pinapagalaw at ibinabaling-baling sa magkabila. Muntik nang mapasigaw si Lina dahil doon, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Nalaman niyang aswang pala ang mga ito. Gusto na niyang tumakbo noong mga sandaling iyon. Pero nag-alala siya
na baka lalo lang siyang makita ng mga ito. Kaya nanatili pa siya ng ilang sandali at naghintay ng tamang pagkakataon. Halos pigilin niya ang kanyang paghinga dahil sa takot na malaman ng mga ito na naroon siya. Nang ibalik na nung aswang yung pansin sa kanilang pinagsasaluang pagkain, ay doon na nakahanap ng tiyempo si Lina. Tinalikuran na niya ang mga ito sabay takbo. Ngunit bigla siyang napaupo sa lupa nang bumangga siya sa isang lalaki. At nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino iyon. Nakapalingon pa siya doon sa tapahan. At wala na nga doon yung mga aswang. Maya-maya pa ay isa-isa nang lumabas ang mga ito sa likuran ng lalaking una nang nakaramdam sa kanya. Napasigaw na si Lina. Naramdaman niya kaagad ang mabalahibong kamay ng lalaking aswang sa kanyang braso. Pero agad din niyang inalis iyon na tila ba napaso ito. Maya-maya ay nakarinig na sila ng mga boses. Kung kaya, mabilis nang nagsialisan ang mga aswang. Unang nakita ni Lina ang kanyang ama. Nakasunod naman dito ang kanyang ina at iba pa nilang mga kaanak. May ilang mga kamag-anak din yung babaeng ikakasal na pumunta. Magsasalita pa sana si Lina para magsumbong sa kanyang ama, ngunit pinigilan na siya nito at binulungan na lamang na nalalaman na raw nito. Dinala siya ng kanyang ama doon sa kanilang pinaglulutuan at sinabihang huwag nang aalis sa kanyang tabi. Sinunod naman ni Lina ang bili ng ama at buong gabi ay naroon lamang siya. Doon na rin siya nakatulog kasama ng iba pa nilang mga kaanak na halos kaidaran lang rin niya. Kinabukasan ay nagising si Lina na nagkakagulo na dahil sa mga taong nagkakasiyahan. Nakita niya yung bagong ikinasal na nakabihis ng magara at magarbong kasuotan. At naroon na sa harapan ng mahabang lamesa. Nagkakainan na ang mga tao. Ang una kagad pumasok sa isipan niya ay ang bumili ng paborito niyang chichirya. Ayaw niya kasing makipagsabayan sa mga taong kumakain na doon. Nang magbabayad na siya sa babaeng kanyang pinagbilhan na nakapwesto doon sa may gilid ng bakuran, ay nagulat silang pareho nang makitang hindi pala barya ang kanyang iniaabot doon sa babae, kundi isang medalyon. At mabilis na nagbalik sa alaala ni Lina ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Nakaramdam siya ng takot. Pero mabilis din siyang napanatag, lalo na nang maisip niya na baka may taglay na kakayahan yung medalyon. Na baka iyon ang dahilan kung bakit agad siyang binitawan ng aswang na para bang napaso ito. At naalala din niya yung sinabi ng kanyang ama nang magsusumbong sana siya dito, na ang sabi nito ay nalalaman na raw nito ang lahat. Sa makatuwid ay alam na nito yung kanyang sasabihin. Alam na nito yung nangyari. Napaisip pa ng malalim si Lina. Nasabi niya sa kanyang sarili na marahil ay naramdaman na ng kanyang ama na may kakaiba sa kanilang kinaroroonan.
alam na marahil ng kanyang ama na mayroong aswang doon sa lugar. Kung kaya siguro nilagyan siya nito ng pangotra sa bulsa. Nalaman ni Lina na may medalyon palang kasama ang mga barya na ibinigay sa kanya ng ama. Pero hindi niya inaasahan iyon, na may ganong pag-aari pala ang kanyang ama at may nalalaman ukol sa mga ganong larangan. Halos mag-aalas 2 na ng hapon nang magsimulang magsiuwian ang mga tao. At dahil sa wala na rin namang gaanong gagawin, ay nagpasya na rin ang kanyang mga magulang na umuwi na sila. Nagpaalam na ang mga ito sa kanilang kaanak na ikinasal. At kasama ang iba pa nilang mga kamag-anak na nagpunta doon, ay umuwi na nga sila ng sabay-sabay. Habang papalayo sila doon sa bahay, ay biglang napahawak si Lina ng maigpit sa kamay ng kanyang ina. Nang makita niya minsan pa yung lalaking aswang na naroon sa may gilid ng bahay at nakangisi sa kanya. Nasa likuran din ito ang iba pang mga kasama na nakita niya nung nagdaang gabi. Bigla niyang narinig ang ama na sinabing bawiin na ang pagkakatitig sa kanila at hayaan na lamang. Sumunod naman si Lina at itinuon na ang kanyang pansin sa paglalakad. Maraming gustong itanong si Lina sa kanyang ama habang sila ay nasa daan. Pero kanya na lang munang pinigilan ang sarili dahil sa ayaw niyang marinig ng kanilang mga kamag-anak ang tungkol sa mga bagay na iyon. Kaya nang dumating sila sa bahay, ay hindi na niya iyon napigilan pa. Sunod-sunod na tanong ang ipinukol niya sa kanyang ama, na napangiti ito sa kanya at sinabing mahaba umanong kwento iyon. Sinabi ni Lina na handa naman siya makinig kahit gaano pa iyon kaba. Pero tumanggi ang kanyang ama at sinabing malalaman din niya ang lahat pagdating ng tamang panahon. At nagdahilan ito na marami pa siyang gagawin, kung kaya wala naman nang nagawa pa si Lina nang hindi niya mapilit ang ama. Kinagabihan noon, habang kumakain sila, ay biglang kumahol ang kanilang alagang aso. Kaya naisip kaagad nilang mayroong tao. Ang aso nila ay layas. Ayon pa kay Lina, madalas itong wala at tuwing gabi lang ito nakikita sa bahay. Malaking pagkaaso ito na kulay itim. Tumayo kaagad ang tatay niya at sinilip sa kanilang bintana kung sino ang nasa labas. Nabakas kaagad ni Lina sa mukha ng ama ang pag-aalala nang makita nito kung sino ang nasa labas. Nakita ni Linang binuksan ng kanyang ama ang pinto ng kanilang bahay. Mula sa kanyang pagkakaupo sa gilid ng hapagkainan ay sumilip si Lina at nakita niya ang tatlong kalalakihan na nasa bakuran na nila at papalapit. Ang bahay kasi nila ay tipikal na bahay lang sa probinsya. Pagbukas mo ng pinto ay maliit na sala kaagad ang bubungad at katabi nito ang kanilang kainan. Sa unahan ay ang pinakalababo nila. Nakatabi naman nito yung kanilang lutuan na nakaangat sa lupa, na ang tawag sa kanila ay dapog. At ang kanilang mga silid naman
ay nakaangat din sa lupa na may maliit na hagdan paakyat doon, na 2 baitang lamang ang taas. Di nagtagal ay nasa harapan na ng pintuan ang 3 lalaki at pinapasok ito ng kanyang ama. Nakita ni Lina na tiningnan ng kanyang ama ang ina. Tumayo ito at inaya si Lina doon sa kanilang silid. Habang nasa silid ay naririnig nila ang kanilang mga pag-uusap. Pero hindi iyon malinaw dahil sa mahinahon at sa mahinang tinig lang sila nag-uusap na 4. Tumagal iyon ng mahigit kalating oras. Maya-maya ay narinig na nilang nagpapaalam na ang mga ito, kung kaya lumabas na sila. Gusto sana magtanong ni Lina kung ano ang pakay ng mga lalaki at kung ano ang kanilang mga pinag-usapan. Pero tumahimik na lang muna siya. Di nagtagal ay narinig niyang ang nanay na niya mismo ang una nagtanong sa kanyang ama. Sumagot ito at sinabing walang anuman daw iyon at wala silang dapat na ipag-alala. Hindi na nila Lina itinuloy pa yung kanilang pagkain. Nawalan na sila kapwa ng kanyang ina ng gana. Kaya tinulungan na lang niya ito na iligpit ang kanilang mga pinagkainan. Matapos iyon ay natulog na rin sila. Nang mga madaling araw ay panandaliang nagising si Lina nang makarinig ng malakas na tunog. Pero muli niyang ipinikit ang mga mata dahil sa inaantok pa siya. Ngunit ilang saglit lang ay narinig niya ang boses ng kanyang ina at para silang nagtatalo ng kanyang ama. Lumapit si Lina sa dingding na siyang pinakadipisyon ng kanilang silid at narinig niyang mayroon ngang pinagtatalunan ang kanyang mga magulang. Pero pigil ang boses ng mga ito na iniingatan marahil na wag silang marinig ni Lina at nang upang wag ito magising. Nang hindi pa siya makontento ay gumawa si Lina ng maliit na putas doon sa dingding. Yari lang naman kasi iyon sa natuyo ng dahon ng nyug na inipit ng kawayan at kanyang hinawit ang isang bahagi nito. Laking gulat niya. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita. May bahid ng mga dugo ang kanyang ama at nang minsan nitong ipinaling ang ulo sa isang bahagi ay nakita niya nagkalat ang dugo sa bibig nito. Panandali ang naguluhan si Lina. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ibinalik niya ang inawing bahagi ng dingding at nahiga na muli. Ang lakas ng kaba niya dahil sa kanyang nakita. Pero hindi niya matiyak kung ano ang ibig sabihin noon. Na hindi niya rin maintindihan ang kanyang sarili. Para bang natatakot din siyang malaman ang katotohanan. Kaya may kung anong pumipigil sa kanya para pakinggan pa ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Pagkatapos niyang mahiga ay tumagilid siya at nagtalukbong na lamang ng kumot. Nang sumikat na ang araw ay nagising si Lina dahil na rin sa malakas na pag-uusap ng kanyang mga magulang. Kaya bumangon na siya at lumapit sa kanila. Doon pa lang sila tumigil nang kanilang makita si Lina. Medyo nagulat pa nga ang mga ito. Lumipas ang buong araw na napakatahimik nila. Medyo nanibago si Lina dahil sa hinahanap-hanap niya
yung pagiging palabiro ng ama. Lagi kasi sila nitong pinapatawa. Kinagabihan, habang nagpapahinga sila pagkatapos na makakain, ay napansin ni Lina na naging aligaga ang kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung bakit, pero noon lang niya nakitang ganun sila. Sinabihan siya ng kanyang ina na pumasok na muna sa kanyang silid at manatili lamang doon. Di nagtagal ay umalulong na bigla ang kanilang alagang aso. Nakakakilabot ang ginawang tunog noon, na tila naging hudyat naman iyon para lumabas na ang ama ni Lina na si Alberto. Nalaman niya ito dahil narinig niyang pinipigilan ito ng kanyang ina. Pero narinig niyang bumukas pa rin ang pinto, palatandaan na hindi ito nagpaawat. At narinig niya ang kanyang ina na pinag-iingat ang ama, bagay na nagpakaba talaga sa kanya dahil sa paraan ng pagsasalita ng ina na tila nanginginig pa ang boses nito. Lumabas si Lina sa kanyang silid at pinuntahan ng ina. Makaranang ilang sandali ay narinig nila yung kanilang aso at galit na galit ito. Nasundan na iyon ng mga tunog at mga pagkalabog sa lupa na malinaw mong mailalarawan sa isipan kung ano ang nangyayari. Nagpapandumog na sila na nung mga oras na iyon ay wala pa rin kaalam-alam si Lina sa kung ano o sino ang kalaban ng kanyang ama. Nakaririnig sila ng mga mababangis na tunog at hindi man lang niya naringgan ang ama na nagsalita ng kahit isang kataga. Napaiyak si Lina dahil sa takot at pag-aalala na rin para sa kanyang ama. Napayakap siya ng mahigpit sa ina. Tumagal pa iyon ng ilang minuto hanggang sa marinig nila na tila nagkaroon ng habulan. Napatakbo ang nanay ni Lina sa bintana na nasa kanilang silid. Sumunod naman si Lina. Agad iyong binuksan ng nanay niya at naaninagan nila ang dalawang figura ng tao na tumatakbong papalayo habang may dalawa pang humahabol sa mga ito. Nagtaka si Lina kung sino ang isang iyon na kasama ng ama at kung saan ito galing. Yan ang mga tanong na naglaro sa kanyang isipan noong mga sandaling iyon. Napabulalas ang kanyang ina matapos na bumuntong hininga. Para ba itong nabunutan ng tinik sa kanyang lalamunan? Nang nakita nilang pabalik na ang kanyang ama, ay isinara na rin niya yung bintana at sinalubong nila ito doon sa kanilang bakuran. Malayo ba ang ama? Ay tinanong kagad ito ng kanyang ina kung wala na raw ba. Hindi sumagot ang tatay ni Lina. At nang nasa kanila na itong harapan, ay napaiyak na uli si Lina nang makita ang mga dugo na nasa ama. Nakita din niya ang isa nilang kamag-anak na si Hiner. Pinatahan si Lina ng kanyang ama at sinabing huwag mag-alala, pagkat di naman mula sa kanya ang lahat ng dugong kanyang nakikita na nasa katawan. Ang tanging sugat lang raw niya ay yung nasa braso at balikat. Hinanap ni Lina ang alaga nilang aso. Nag-alala rin siya para dito.
Naisip niya kasing baka kung napaano na ito, kung kaya kanya rin itong hinanap sa ama. Hindi kaagad nakaimik ang tatay niya. Hindi ito nakasagot sa kanyang tanong. Kaya lalong nag-alala si Lina na baka napahamak na nga ito. Kaya tinanong niyang muli ang ama na sa pagkakataong iyon ay tinanong na niya ng diretsa kung napahamak ba ang kanilang alaga. Bumuntong hininga ang kanyang ama at sumulyap sa ina. Nakita niyang tumango ang kanyang nanay. Sinabi ng kanyang ama na buhay at malakas ang kanilang alaga at huwag na siyang mag-alala pa. Pero muling nagtanong si Lina kung nasaan ito, na para bang duda siya sa mga sinabi ng ama at ayaw niyang maniwala. Muli naman itong napasulyap sa kanyang ina at sinabing ayan siya. Nagulat si Lina nang malamang ang tinutukoy nito ay si Hiner. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ina sa kanyang balikat at narinig niyang sinabi nito na marami pa raw siyang hindi nalalaman tungkol sa kanilang angkan. Dagdag pa nito, panahon na rin umano marahil na malaman na niyang lahat ang tungkol sa kasaysayan ng kanilang lahi. Nagdesisyon na nga ang mga magulang ni Lina na ipagtapat na sa kanya ang lihim na matagal nang iniingatan ng kanilang lahi. Naisip nilang mag-asawa na panahon na para malaman ng kanilang nag-iisang anak na si Lina ang lahat tungkol sa kanilang angkan. Sabi ng nanay ni Lina, ang angkan ng kanyang ama at kanilang angkan ay may mga lahing aswang. Nagmula pa umano sa tinaguriang sinaunang aswang ang kanilang lipi. Ngunit nagpasya ang kanilang mga magulang na lumayo at mangibang bayan. Kung kaya napadpad sila doon. Nagsimula ng panibagong buhay ang kanilang mga magulang. Hanggang sa doon na rin ipanganak at lumaki ang mga magulang ni Lina. Pagpapaliwanag pa ng nanay ni Lina, sa mga unang taon na nagkaisip na sila ay kanila pang nasaksihan yung mga isinasagawang ritual ng kanilang mga magulang. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti na nila itong kinalimutan. Nagkaisa ang kanilang mga magulang na isang tabi na yung kanilang mga nakagawian. At kung kanilang magagawa pa, ay tuluyan na nila itong iwawaksi. Ngunit hindi umano nila nagawang talikuran niyon ng tuluyan. Kaya sinikap na lang umano nilang panatilihin iyong lihim at gawing alternatibo ang pag-inom ng sariwang dugo at pagkain ng laman loob ng mga hayop. Habang ang mga magulang naman ni Lina ay nagsikap ng gusto para magbago. Ngunit ngayong malalagay sila sa panganib, ay muling binuhay ng kanyang amang si Mang Alberto ang natutulog nitong dugo ng pagiging aswang. Nang magsagawa ito ng ritual at kumain ng sariwang laman ng hayop at uminom ng sariwang dugo. At iyon nga yung pagkakataon na kanyang nasaksiyan na ang mga magulang niya ay nagtatalo at kanyang nakita ang ama na puno ng dugo ang bibig nito. Nang magsalita si Mang Alberto ay sinabi niya na tanging iyon na lamang umano ang naisip niyang pinakamabuting paraan upang malabanan
at maharap yung mga aswang na nagbabalak ng masama sa kanila. Nagulat si Lina sa kanyang mga narinig mula sa ama at hindi na naiwasan pang magtanong kung sino yung mga aswang na nais puminsala sa kanila. Nakita niyang nagkatinginan pa munang sandali ang kanyang mga magulang at sinabing yung mga aswang na kanyang nakita doon sa kasalan na nalaman nila Mang Alberto at Aling Rosa na mga kamag-anak ng babae na napangasawa ng kanilang kaanak. Pagkukwento ni Mang Alberto, nakiusap umano siya sa mga ito na palampasin na lang ang nangyari pagkat hindi naman sinasadya ni Lina. Humingi pa nga siya ng paumanhin at sinabing baka maaari naman nila siyang pagbigyan alang-alang sa pag-iisang dibdib ng dalawa na kabilang sa kanilang mga angkan. Nung gabing iyon, ayon kay Mang Alberto, ang buong akala niya ay maayos na ang lahat. Hanggang sa nagpadala nga ang mga ito ng 3 emisaryo para kausapin siya at ipagbigay alam dito na hindi pala tinanggap ang paghingi niya ng tawad at pakiusap. Kaya napilitan siya na magsagawa na muli ng ritual upang manumbalik ang kanyang lakas at mga kakayahan. Hindi alam ni Lina kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa lahat ng kanyang mga narinig. Nasabi niya sa kanyang sarili na isa rin pala siyang aswang. Nagsalita na muli ang kanyang ina nang mapansin siyang tila nababalisa. Sinabi nito na bagaman may lahi silang aswang ay hindi naman sila masama. Na hindi katulad ng mga aswang na nakasagupa ng kanyang ama na hindi marunong magpatawad. Kung kaya lalo pang lumala ang sitwasyon. Nang magtanong si Lina kung ano ba talaga ang ikinagalit nila ng matindi, ay sinabi ni Mang Alberto na napahiya kasi ang mga ito, lalo na umano yung lalaking humawak kay Lina. Hindi umano nito matanggap na sa sarili nilang bakuran ay natalo ang kanyang kakayahang taglay. Hindi nito matanggap na sa kanila mismong baluarte ay parang napamukhan ito at nahayag ang kanyang kahinaan. At iyon para sa kanila ay isang kalapastanganan. Nasabi pa ni Mang Alberto ay dala lamang ng kayabangan na kung marunong lang sana itong magpakumbaba at hindi mapagmataas ay hindi na sana aabot pa sa masamang sitwasyon ang lahat na ngayon ay nagkaroon tuloy ng hidwaan sa pagitan ng kanilang angkan. Kinabukasan ay maagang nagpaalam si Hiner. Umuwi na muna ito pagkat marami pa umanong gawain ang naghihintay sa kanya. Si Hiner ay naatasang magbantay talaga sa pamilya nila Mang Alberto. Sa kanilang angkan kasi, ang bawat isa ay mayroong gampanin. Ang tatay ni Mang Alberto, simula nang lumipat sila sa lugar, ay siyang kinilalang pinuno ng mga mag-anak na sumama sa kanila. Habang ang tatay naman ni Aling Rosa ang tumayo bilang pangunahing general nito at pinakamaasahang kanang kamay ng tatay ni Mang Alberto. Sinadya nilang humirang ng kanilang pinakapinuno, buuin at punan ang lahat ng posisyon para kung dumating man umusbong ang isang kaguluhan
ay hindi sila magkakawatak-watak at alam nila ang kanilang gagawin. Dahil mayroong panggagalingan ng utos na siya nilang magsisilbing gabay. Tulad na lamang nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, na nang makarating na sa kanilang probinsya ang puwersa ng mga Hapon, ay hindi sila gaanong nahirapan at napanatili nilang buo ang kanilang komunidad. Kahit pa nilisan nila ang kanilang mga tahanan at pansamantalang nanirahan sa mga kagubatan at kabundukan. Kaya doon nila naramdaman ang kahalagaan ng pagkakaroon ng isang sistema na mayroong namumuno. At tulad nga ng mga oras na iyon na kung saan ay nahaharap na muli ang kanilang angkan sa isa na namang pagsubok at kaguluhan, na ang namumuno na ng mga sandaling iyon ay si Mang Alberto. Pero dahil na rin sa di matatawaran niyang karanasan, kung kaya siya na mismo ang kaagad na humarap sa mga sumugod na aswang sa kanilang tahanan. Nang bago kasi niya narating ang posisyon bilang kahalili ng kanyang ama upang mamuno, ay matagal siyang naging kawal ng kanilang hukbo. Kumbaga, isa siya sa mga sundalong unang humaharap para ipagtanggol ang kanilang libig. Lumipas ang halos 1 linggo na naging payapa ang kanilang pamumuhay. Nawala na ang banta ng pagkakaroon ng isang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ng mga aswang. Pero hindi naman nagpakakampante si Mang Alberto, dahil ayon pa sa kanya, sa paraan pa lang ng pagsasalita at sa ugaling ipinakita nung kabila, ay alam niyang hindi basta-basta tatanggap ang mga iyon ng pagkatalo. At hindi nga siya nagkamali, dahil makaraan pa ang ilang araw ay may dumating sa kanyang balita na yung kamag-anak nilang ikinasal kamakailan lamang ay namatay, na nasabi kaagad nila Mang Alberto na ito ay pinatay, pagkat maging ang asawa nito na kalahi nila mismo ay namatay rin. Tansya ni Mang Alberto ay nagmamahalan talaga yung dalawa, at dahil sa ayaw marahil pumayag ng babae sa masama nilang plano para sa kanyang asawa, kung kaya pati ito ay nadamay. Dahil sa nabalitaan, ay pinapunta ni Mang Alberto si Hiner sa kanila at inutusang ipalaganap sa buo nilang angkan na maging handa at maingat, dahil sa hindi na mapipigilan pa ang sagupaan ng dalawang angkan. Ipinasabi din ni Mang Alberto na kailangan niya ng ilang makakasama para kunin ang katawan ng kanilang kaanak, pagkat hindi niya gusto ang maaring gawin ng mga kaanak ng babae sa katawan nito. Hindi siya makakapayag. Kaya mabilis na kumilos si Hiner at kanyang ipinaabot ang mga nais iparating ni Mang Alberto. Mga mag-aalauna matapos makapanangalian, ay isa-isa nang dumating ang kanyang mga kamag-anak na kalalakihan, at pinangungunahan ito ng kanyang pinsan na ama nung pinatay. Bakas ni Mang Alberto ang lungkot sa mukha nito, pero nakikita niya sa mga mata ng kanyang pinsan yung matinding pagnanasa na maipagiganti ang kanyang anak. Tinapik ito ni Mang Alberto sa balikat at sinabihang huwag mag-alala, pagkat kanila ring makukuha ang hustisya. Sinabi ni Mang Alberto sa kanila na minsan pang nahaharap ang kanilang angkan sa matinding pagsubok, na hindi lamang ang kanilang kalayaan
ang nanganganib, kundi maging ang kanilang buhay at ng kanilang mga binig. Bago sila tuluyang umalis, ay sinabi pa ni Mang Alberto sa kanila na hindi niya alam kung ano ang mismong magaganap at kung ano ang kahihinatnan ng gagawin nilang pagpunta doon. Pero isa umano ang kanyang natitiyak na ngayon pa lang ay nagpupuri at ipinagmamalaki na umano sila ng kanilang mga ninuno at mahal sa buhay. At iyon umano ang pinakamalaga na kanilang magampanan ang kanilang mga sinumpaang tungkulin. Dala ang kanilang mga sandata ay umalis na sila. Hindi sila dumaan sa kabayanan papunta doon. Sa halip ay binaybay nila ang kabundukan. Nang halos 1 kilometro na lamang ang layo nila doon sa kanilang destinasyon, ay may naramdaman silang bigla na lamang tumakbo. Hahabulin pa sana iyon ni Hiner, pero pinigilan na siya ni Mang Alberto at sinabing hayaan na lamang nito. Basta maging alerto mano sila. Nang abot tanaw na nila yung bahay, ay inihanda na nila ang kanilang mga sarili. Habang papalapit sila, ay kanilang napansin na maraming tao ang nakahilera na sa labas ng bahay. Naibulalas ni Mang Alberto na tila pinaghandaan talaga ng mga ito ang kanilang pagdating, na kanila na yatang tinawag na lahat ang mga kalay. At nakita pa nila na may mga itak din yung mga kalalakihan, na yung iba pa nga ay wala na sa mga lalagyan. Nang sapat na ang kanilang distansya mula sa mga ito, ay tumigil sila Mang Alberto at sinabi niya ang kanilang pakay. Sinabi niya na naroon sila upang kunin yung katawan ng kanilang kaanak, at para maiwasan na umano ang gulo, ay kanila na lamang pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pero mabilis na sumagot yung lalaki na tumatayong pinuno ng kanilang angkan. Siya yung lalaking napasok ng hawakan si Lina. Sinabi nito na imposible umano ang nais nilang mangyari. Hindi na raw nila makukuha pa ang bangkay ng kaanak nila Mang Alberto upang maiuwi. Muling nagsalita si Mang Alberto at sinabing may iiwasan pa naman sana ang gulo sa kanilang pagitan kung marunong lamang daw silang magbigay at magpakumbaba. Pero muling iginiit ng lalaki na imposibleng araw ang kanilang gustong mangyari, dahil kinain na umano nila ang kaanak nila Mang Alberto, na naubos na nila ito, at ultimong mga buto ay kanila na rin umanong dinurog at isinama sa ipa na pagkain ng kanilang mga alagang baboy. Biglang nagpanting ang tenga nila Mang Alberto at tumulo naman ang luha ng pinsan niya na ama ng kanilang kaanak na pinagsaluhan ng mga kausap nilang aswang. Nang marinig nga nila yung sinabi nung pinakatumatayong pinuno nung kabilang angkan, ay nagpanting na bigla yung tenga ni Mang Alberto. Dahan-dahang hinugot ni Mang Alberto ang kanyang itak habang lumalapit sa kabilang grupo. Sumunod na rin ang kanyang mga kasama. Hinugot nila ang kanilang mga itak at naghati sa 2 grupo. Kumilos na rin ang mga bata at kababaihan na naroon. Pumasok ang mga ito sa itaas ng bahay, habang yung iba naman ay nagsipagtago. Nagsalita si Hiner at sinabing napakarami
ng kanilang kalaban. Napangiti naman ang isa nilang kaanak at sinabing mas mainam nga raw iyon. Dahil kung sakali man ay kaunti lamang ang malalagas sa kanilang angkan, habang sisiguraduhin daw niyang marami ang mauutas sa kabila. Sumigaw ng ubod lakas ang pinuno sa kabila na tila iyon na ang naging hudyat ng kanilang paglusog. Nagsimula na rin magsigawan yung mga kababaihang naroon at mga bata. Umusal na sila Mang Alberto ng orasyon at kanila nang sinalubong ang mga ito. Biglang napalitan ng mga malalakas na pag-iyak yung sigawan ng mga kababaihan nang makita nilang nagsimula na ang sagupaan. Kapwa may angking kakayahan silang lahat, kaya pagalingan na lang at palakasan ng mga abilidad at anting na taglay. Napansin kaagad nila Mang Alberto na mayroon ding kabal ang kanilang mga kalaban. Makukunat din ang kanilang mga balat na hindi basta-basta tinatablan ng mga matatalas na bagay. Kaya tabla sila pagdating sa aspetong iyon. Pero dahil na nga rin sa mga naging karanasan ni Mang Alberto, kung kaya inaasahan na niya iyon at kanyang napagandaan. Siniguro lang nila muna kung anong abilidad mayroon ang kanilang mga kaharap. At nang kanila nangang malaman, ay pasikreto nilang inilabas na ang mga kawayang pinatulis na kasing haba ng kutsilyo. Pinatalas din nila ang mga gilid nito at nanlaki ang mata ng kanilang mga kalaban nang kanilang maramdaman ang hapdi ng mga sugat na dulot ng mga sandatang kawayan nila Mang Alberto. Una nang dinilig ng kanilang mga dugo ang lupang kanila mismong pag-aari. Napatras ng bagya ang mga ito. Hindi nila inaasahan iyon. Hindi naman na binigyan pa ng pagkakataon nila Mang Alberto ang mga ito na makagawa pa ng paraan. At lalo pang lumakas ang mga sigawan nang makita nila ang kanilang mga kaanak na puno na ng sugat at duguan. Isa-isa nang bumagsak sa lupa ang mga ito na kayang-kayang tapatan nila Mang Alberto ang kanilang angking bilis at lakas. Nagpakita pa sila ng bangis pero hindi nasindak ang grupo ni Mang Alberto dahil sa masigit silang mabangis sa mga ito. Kahit sa kanilang mga pag-angil ay nagmumukha lang silang mga bata kapag ipinapamalas na nila Mang Alberto ang kanilang tapang at bagsik. Tumakas na ang iba sa kanilang kalaban at tuluyan ng umatras. Nagsilisan na rin ang marami sa kanila nang makitang mga nakahandusay na sa lupa ang kanilang pinuno at ilan sa mga kasama nito. Nagsalita ang isa sa kanila habang naghihingalo at nagmamakaawa. Nakiusap pa ito kanila Mang Alberto na huwag daw silang kainin. Ang pinuno naman nila ay nagsabing patayin lang raw sila. Nagsalita si Mang Alberto at sinabing wala silang dapat na alalahanin dahil hindi nila sila kakainin pagkat hindi sila kumakain ng bulok at baka masira lang raw ang kanilang mga sikmura. Sa halip, iniutos ni Mang Alberto sa mga sugatang kasama ng pinuno na kanila siyang kainin, na nagpakita pa ang isa sa mga ito
ng pagkasabik at sinabing matagal na raw niya talagang gustong gawin ang bagay na iyon sa kanilang mayabang na pinuno. At bigla nga nila itong dinaluhong. Wala na itong nagawa pa kundi ang tanggapin ang masaklap niyang katapusan ng pagtulong-tulungang lapain ang sugatan niyang katawan ng kanyang mga kasama. Matapos iyon, habang nakaluhod, ay nagmakaawa naman ang mga ito. Napatawarin na lamang sila ni Mang Alberto. Nangako pa ang mga ito na magsisilbi sa kanila at magiging tapat. Pero hindi sila pinakinggan ni Mang Alberto. Hindi ito naniwala sa kanila. Sinabi pa niya na paano silang magiging tapat. Gayong katatapos lang nila kainin ang kanilang pinuno. Tinraidor nila ito at pinagtaksilan. Kaya hindi umanong malayong traidorin din sila ng mga ito. At matapos ang mga pangungusap na iyon, sa senyas ni Mang Alberto, ay halos magkakasabay na bumagsak ang mga ito sa lupa. Bago maghating gabi, ay nagawa na nilang malinis ang lahat. Wala silang iniwan na anumang bakas. Nang makabalik na sila Mang Alberto sa kani-kanilang tahanan, ay muling natahimik ang kanilang pamumuhay. Pero paminsan-minsan ay nakakasabupa pa rin sila ng mga aswang na nais makaganti sa kanila. Kahit pa nga ang karamihan sa mga ito ay lumisan at ng ibang bayan na. Mabilis na lumipas ang panahon. Nang maging ganap na dalaga na si Lina, ay hindi na niya nakikitang nagsasagawa pa ng anumang ritual ang kanyang mga magulang. Palatandaan na bumalik na ang mga ito sa pamumuhay nila ng normal. Ni minsan ay hindi rin niya kinaringgan pa ang mga magulang tungkol sa kanilang pagiging aswang o pag-usapan man lang ang tungkol sa mga bagay na iyon. Wala rin siyang naramdamang kakaiba sa kanyang katawan. Kaya nawala na yung kanyang pag-aalala na baka maghanap rin siya ng sariwang dugo at laman. Marahil ay iyon ang naging resulta ng ginagawa ng kanyang mga magulang sa kanya. Pagkat ilang beses umano niyang namalayan ang mga ito na nasa tabi niya habang siya ay natutulog. Na nagigising na lamang siya sa madaling araw at naroon sila sa kanyang tabi na mga nakaluhod.